Dumako na po tayo sa ating Gospel reading and Gospel reflection sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay Marcos, Kabanata 16, talata 14 hanggang 18. Hallelujah. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Hallelujah. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." Hallelujah. Go into all the world and preach the good news to everyone. Beautiful, mga iniibig. This is perhaps one of the greatest commandments of Christ sa buong mundo, mga iniibig. Marahil isa ito sa pinakamahalagang utos ng ating Panginoong Hesukristo, maliban sa mga iba pa niyang utos. But this one is so important, mga iniibig. This is so relevant to spread, to preach, and announce, to share, to disseminate, to let everybody knows the good news of our salvation. Ang magandang balita ng ating kaligtasan, mga iniibig, sapagkat kung hindi ito mahalagang tagubili ng ating Panginoong Hesukristo, hindi niya iiwan ang mahalagang tagubili na ito bago siya umakyat at bumalik sa langit kasama ang Diyos Ama. But the question is, do people take this very important instruction of the Lord? Do they take this instruction seriously? Sapagkat basically ang isang Kristiyano o ang isang Christian personally, masaya na siya
nandun na ho yung kanyang personal fulfillment kung kanya ng personal na tinanggap si Jesus sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Nandun na ho yung kanyang personal contentment sapagkat nagpapasakop na siya kay Jesus. But the question is that it, mga iniibig? Is that all? Yun na ho ba ang katapusan ng purpose natin sa mundong ito? Paano naman ho ang kaligtasan ng ibang tao? Especially sa iyo, ikaw na nakikinig ngayon. Paano naman ang kaligtasan ng mga magulang mo? Paano naman ang kaligtasan ng mga kapatid mo? Paano naman ang kaligtasan ng pamilya mo, ng asawa at mga anak mo? Gayon din ang mga kaibigan mo, ang ibang tao sa inyong komunidad. Kanya po ang mensahe po ng ating gospel reading sa araw na ito, na ang iyong kaligtasan ay hindi lamang dapat sa iyo lamang, kundi sa iyong buong sambahayan, sa buong pamilya mo. Because salvation is supposed to be for all. Hindi ito para sa iyo lamang, iniibig. Hindi ito para sa sarili mo lamang. Kanya you should also do your part, doing your share for the salvation of others, mga iniibig. Hallelujah. At yan po ang mahalagang mensahe ng ating Panginoon sa ating gospel reading sa araw na ito, mga iniibig. That when you already have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, when you have already accepted your salvation, then the next step is to extend that message of salvation beyond yourself, mga inibig. Go and find a new candidate, those who are lost souls, and bring them back to Jesus. Hallelujah. Ito po ang pagkakataon mo na ikaw ay umakay, magbunga, maging instrumento ng kaligtasan. And the very first move is for you to extend that salvation unto your family, mga iniibig. Kanya ang gagawin mo sa iyong role as a Christian is through prioritize. Magsimula ka sa pamilya mo. You start with your family first. That is your first task, mga iniibig. Huwag ka munang recruit sa labas. Punta ng punta kung saan-saan. Unahin mo muna ang mga mahal mo sa buhay. Unahin mo muna ang pamilya mo. Makamtan nila ang kanilang kaligtasan. Then, you make your next move outside of your family. But for the meantime, be an instrument, be a conduit of saving your husband, by saving your wife, your beloved children, because your primary purpose to be in heaven with the Lord is to be one family. Bilang buong pamilya kayong ligtas, mga iniibig. Sapagkat useless po na sa darating na panahon, hiwa-hiwalay naman kayong magkakapamilya. Ikaw na nasa kaharian ng Diyos, ikaw na nasa kanyang paraiso, ikaw na nasa langit, ngunit ang iyong asawa, ang iyong anak, hindi naman. So what is the very purpose? Nakalulungkot na pangyayari kung magkagayon, iniibig. That is the greatest tragedy of a Christian. Kristiyano ka
Ngunit, naiwan ang iyong buong pamilya. Yung asawa mo, naiwan. Yung mga anak mo, naiwan. Kanya, you should go beyond your personal salvation. Our gospel reflection today says, do not rest and be contented with your own salvation. Pagkatapos mong tanggapin ang iyong kaligtasan, it is now your great effort to bring the salvation of your loved ones. And this instruction by the Lord means that you have to share that salvation. Kanya, we cannot be selfish on our salvation. Sapagkat ito po kasi ang typical, sorry to say, sad to say, ang kaugalian ng ibang Christian brothers and sisters po natin. Ang kanilang mindset, basta ako ligtas na ako. Basta ako saved na ako. Ewan ko lang sa inyo. Yan po ang mindset ng ibang tao. Sorry na lang kayo, hindi kayo ligtas. Kanya pati ba naman ang salvation may crab mentality pa rin. And just for you to know, mga iniibig, it is not only the job of an ordained preachers and pastors ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi lamang ho mga pastor o mga ministro, mga obispo, mga pari, even laymen like you, even ordinary men like you. You have the power and capability to rescue a lost soul and bring back that lost soul to Jesus. Gone are the old days and beliefs. Mga iniibig na pastor lang ang may kakayahan, may kagalingan, equipped with his theological mastery and biblical expertise. Ang tinitingnan ho ng Diyos ay ang puso mo. God is also looking at the desire of your heart, longing for Jesus Christ, longing for God. Kaya not necessarily ho na may PhD or doctorate. The longingness of your heart, that is very important to the Lord. That you seek His presence. And through that, God sees your heart, not your intelligence, not your mind, not your brain, but your longingness to Jesus. Hallelujah. Tandaan po natin, mga iniibig, Jesus preached during His time when He was here on earth. He preached from the heart. Wala pong PhD si Lord. Wala po siyang masters. Hindi ho siya tituladong tao. He was a humble son of a carpenter. And yet He preached the truth. He preached what is right. He thought what is noble and pleasing to the Lord. Ang sinasabi ko po, mga inibig, I am not telling you to disregard your pastors, your priests, or your ministers. What I'm telling you, you can also be an instrument of salvation to other people, mga iniibig. Maging halimbawa ka. Maging instrumento ka ng Panginoon para sa kaligtasan ng ibang tao. Akayin mo ang iyong mga mahal sa buhay. Yun ang uunahin mo. Akayin mo ang iyong sambahayan, ang iyong pamilya. Ilapit mo sila sa Diyos, ilapit mo sila sa Panginoon, at magsilbi kang dakilang halimbawa sa kanila, mga iniibig. Yan po ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi ang mga bagay
na makasanlibutan o mga bagay na temporal, sapagkat may mga tao pong ginugugo lamang nila ang kanilang oras at panahon para lamang sa pagpapayaman. Ngunit hindi ho masama magpayaman, pero kung nakalimutan mo na ang Diyos, ibang usapan na po yan. Mas sinamba mo pa ang iyong kayamanan, mas inuna mo pa ang iyong karangyaan kaysa sa Diyos na naglikha sa iyo at nagbigay sa iyo ng buhay. Kanya life is not all about money, material possessions, material wealth. And most people, sadly, have forgotten that these things shall fade away one day, and you will leave them all behind. Pero ang iyong kaligtasan, ang iyong relasyon sa Diyos, yan dapat ang pagtuunan ng panahon, unahin ang Panginoon, unahin ang Diyos, dahil yan ang magbibigay sa iyo ng iyong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ang sarap ng pakiramdam, mga iniibig, na may inakay ka sa Panginoon. May nailigtas ka sa kapahamakan dahil you made an effort for His or her salvation. Kanya kayo pong nakikinig ngayon at nakatanggap ng kanilang kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Your Christian life doesn't stop there. May mga panibagong misyon ka sa Panginoon. At yan ay mag-win ka ng souls, as many as you can. Magbunga ka, iniibig. Magbunga ka. Don't stop winning souls. Huwag kang tumigil maghanap ng kaluluwang maililigtas. Huwag kang mapagod. Walang kapaguran sa ating Panginoong Jesus. Our Father in heaven will be greatly happy with your efforts. He will also reward you immensely for your exemplary effort for His kingdom. Dahil hindi ka nagpakampante sa kaligtasan mo. Ginawa mo ang obligasyon mo bilang tunay na anak ng Diyos, na umakay ng ibang kaluluwa para naman sa kanilang kaligtasan. Again, do not rest, do not be contented with your own salvation. Extend that salvation. Akayin mo ang mga magulang mo, ang pamilya mo, ang mga kapatid mo, mga pinsan mo, mga tiyuhin mo, mga tiyahin mo, mga kapitbahay mo, maging mga taong hindi mo kilala. Akayin mo silang lahat. Sapagkat ang sarap pong magpuri sa Panginoon, sa Kanyang kaharian sa langit, na niluluhati nyo ang Diyos bilang isang pamilya. Sama-sama kayong sumasamba sa Kanya. Sama-sama kayong may kaligtasan sa Diyos. And the great thing is, hindi mo sinulo ang iyong kaligtasan. You shared it to everybody else. Hindi ka nagdamot. At dahil sa iyo, may mga kaluluwang nailigtas sa kapahamakan. Not for your glory, but for the glory of God, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Glory to God. Huwag kang mga
sasamahan kita. Saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita.